Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga pasaring ni Carlos kay Annalyn, magandang araw at eto na tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Sa pagpapatuloy sa reception ng kasal ni Carlos at Lynette, tuloy pa rin ang kasiyahan kahit na nga nagkaroon pa ng kaguluhan dahil sa ginawa ni Moira, ay hindi nila hinayaan na masira ito ang araw ng kanilang kasal at itinuloy nila ang kasiyahan at sayawan kasama ang mga bisita. Samantala, pinagbigyan naman ni Carlos ang kahilingan ni Robert na kausapin niya si Lynette at iniwan niya ang dalawa. Nagalit naman si Lynette sa ginawa ni Robert. Pinag-usapan nila ang tungkol sa sulat dahil parang umaasa pa din si Robert sa sinasabing may pagmamahal pa din sa kanya si Lynette at pinakasalan niya lang si Carlos dahil ayaw niya itong masaktan. Inamin naman ni Lynette na mahal niya siya at dahil doon ay nagkaanak sila. Pero sa maling panahon, siya ang unang minahal pero hindi itinadhana, pinagtagpo lang sila. At si Carlos naman ang itinadhana para sa kanya at siya ang pinakasalan at mamaling niya habang buhay. Nasaktan si Robert sa sinabi ni Lynette, masakit man pero kailangan niyang tanggapin ang katotohanan. Humingi na lang siya ng paumanhin dahil baka nasira niya ang kasal niya sa pagpunta niya. Sabi naman ni Lynette, magiging masaya lang siya kung makikita niya na mag-move on siya at ipagpatuloy ang buhay niya kahit wala na siya. Sabi naman ni Robert, wala nang halaga para mag-move on siya dahil nawalan na siya ng career at nawalan din siya ang kanyang minamahal. Pinayuhan naman siya ni Lynette na isipin niya ang mga anak niya at maraming nagmamahal sa kanya. At huwag niyang hayaang mawala ang Apex dahil lang kay Moira. Natouch naman si Robert sa mga ipinayo sa kanya ni Lynette at muli siyang nabuhayan ng loob dahil sa kanya lang ito narinig. Ikinatuwa naman ito ni Robert at natulala siya dahil iniisip niya na hinalakan siya ni Lynette. Nag-alala naman si Lynette kung bakit ito natulala at tinanong niya kung may nasabi siyang hindi maganda pero nagpasalamat na lang si Robert sa kanya. Samantala, habang kasayaw naman ni Annalyn si Doc Lyndon ay medyo nailang ito dahil sa mga tingin sa kanya ni Doc Lyndon. Sabi ni Doc Lyndon sa kanya, kaya niya pinagmamasdan ang mata ni Annalyn ay dito makikita kung masaya ang isang tao. At sabay tanong niya kay Annalyn kung masaya siya ngayon. Umaasa naman si Annalyn na magkakasundo ang nanay Lynette niya at Doc Carlos dahil isa lang naman ang ayaw ng nanay niya ang sinungaling at alam niyang hindi ganun si Doc Carlos. At itinuloy nila ang pagsasayaw habang nakatitik ito sa isa't isa. Maya-maya ay lumapit naman si Doc Carlos at humingi ng permiso kay Doc Lyndon kung pwede niyang isayaw si Annalyn at pinagbigyan niya naman ito. Habang kasayaw ni Annalyn si Doc Carlos ay nagpasalamat naman ito sa kanya kaya tinawag niya itong Doc. Ganon din si Carlos. Nagpasalamat din siya kay Annalyn. Pinakiusapan naman ni Doc Carlos si Annalyn na kapag nasa hospital sila ay pwede niya itong tawagin na Doc. At kung sila lang naman ay pwede niya na itong tawagin tatay, daddy o kahit ano. Pero hindi niya ito pipilitin hanggang matanggap siya ni Annalyn. Ngumiti naman si Annalyn. Naitanong niya kung nasaan ang nanay niya at sabi ni Carlos kasama ang tatay Robert niya. Naikinagulat naman ni Annalyn pero nakahinga siya ng maluwag. Si Annalyn nagsabihin sa kanya ni Doc Carlos na nagpaalam ito sa kanya at wala namang problema. Ikinatuwa ito ni Annalyn at pasalamat siya dahil hinayaan niya mag-usap ang tatay at nanay niya. Umuo naman si Carlos dahil ngayong kasal na sila ni Lynette naniniwala siya na hindi na maaagaw ng tatay niya si Lynette sa kanya. Na medyo ikinagulat ni Annalyn ang tono ng pananalita ni Carlos, lalo na nang sinabi niya na pag-aari niya na si Lynette. Natakot si Annalyn kaya sinagot niya ito, kapag mahal natin ang isang tao ay hindi mo nating aangkinin dahil hindi naman natin ito pag-aari. Sabi ni Carlos, kapag nag-asawa ka na, ganito din ang mangyayari sa'yo. Dahil nakasulat sa Biblia na ang babae ay dapat nagpapasakop sa asawa nila at magiging pag-aari na nila ito. Kakaiba ang pinapahiwatan ni Carlos kay Annalyn na ikinagulat niya at napaisip siya. Nang bigla naman dumating si Harry para isayaw din si Annalyn. Tinanong ni Annalyn si Harry kung mahirap bang makasama si Daddy Carlos niya sa bahay dahil sa mga darating na araw ay doon na siya titira kasama ng nanay niya dahil yun ang napag-usapan nila kapag kasal na ang nanay Lynette niya. Sabi naman ni Harry matagal niya na itong hindi nakakasama dahil hindi naman siya nakatira kay Carlos. Kapag may occasion lang siya, pumupunta dito. Pero sa pagkakaalam niya ayaw nito na magulo, maayos siya sa lahat ng bagay at metikulosong tao. Umaasa naman si Annalyn na magkakasundo sila ni Carlos. Sabi naman ni Harry, magkasundo sila sa ospital kaya magkakasundo din sila sa bahay. Pero kailangan niyang sumunod kay Carlos. Hindi naman nagustuhan ito ni Annalyn. Dapat malaya kang gawin mo kung anong gusto mo. At mukhang dun sila magkakaproblema ni Carlos. Kaya napaisip si Annalyn. Samantala, pinuntahan naman ni Michael sila Lynette at Robert para sabihin na hinahanap na ni Carlos si Lynette.
Sabi naman ni Robert, alam ni Carlos at nagpaalam siya sa kanya. Sabi naman ni Michael, mabait lang si Carlos kaya siya pumayag. Bigyan mo sila ng konting respeto dahil kakakasalang nila at mahirap ng patagalin ang pag-uusap niyo at baka kung anong gawin mo kay Lynette. Pinigilan naman siya ni Lynette si Michael sa pinagsasabi nito. Kaya pinalis na ni Robert si Lynette at umalis na ang dalawa. Sa kabilang dako naman, kausap ni Annalyn ang tatay Robert niya at humingi ito ng pasensya dahil sa nagawa ni Moira. Sabi naman ni Annalyn, wala naman siyang kasalanan at sanay na siya sa mga ginagawa nito kahit nung bata pa siya. Tinanong ni Annalyn kung kamusta na siya. Sinabi ni Robert na nagkausap na sila ng nanay niya at naging maayos ang lahat. Maligaya siya kahit hindi sila nagkatuluyan at mahal pa din siya ng nanay niya. Nagkaroon pa siya ng pag-asa na abutin ang mga pangarap niya at maging doktor ulit kahit ganito ang nangyari sa kanila. At ipinangako niya na hindi niya bibiguin si Lynette at Annalyn. Na ikinatuwa naman ni Annalyn at niyakap niya ang tatay niya. Dumating naman si Carlos at Lynette para magpaalam sa dalawa. Nagpasalamat naman si Annalyn kay Carlos dahil napasaya niya ang nanay niya. Sabay inabot niya ang kamay niya pero niyakap siya ni Carlos. At nagpaalam na din si Annalyn sa nanay Lynette niya at niyakap niya ito ng mahigpit habang umiiyak. Habang pinapanood naman sila ni Robert at Carlos, maya-maya ay umalis na sila at napayakap naman si Annalyn sa tatay niya. Sa teaser, kausap ni Annalyn ang lola niya at pinayuhan siya nito na matuto siyang makisama kay Doc Carlos. May kaba kay Annalyn sa pagtira sa bahay ni Carlos dahil sa mga sinabi sa kanya ni Harry. Kaya naitanong niya sa lola niya kung mahirap kaya siyang pakisamahan sa bahay. Samantala, sa unang araw ng pagsasama ni Lynette at Carlos sa bahay nila, ay hiniling ni Carlos na ayaw niya nang maririnig ang pangalan ni RJ mula kay Lynette. At nag-promise naman si Lynette sa kanya na wala na siyang ibang babanggitin na pangalan kundi Carlos na lang. Habang nasa restaurant ay dumating si Robert sa dinner nilang pamilya. Nabanggit niya kay Don Pepe at Giselle na gusto niya ulit mag-aral at bumalik sa isang pagiging doktor nang maibalik niya na ang pag-aari ng Apex. Pero tumanggi si Don Pepe dahil gusto niya munang unahin ang annulment nila para makawala na siya sa buhay ni Moira. Habang nasa kwarto si Lynette at kumakain, nakita niya isang chocolates na minsang ibinigay sa kanya ni RJ at hindi niya nambalayan ang pagdating ni Carlos at tinanong siya kung mahilig siya sa chocolates. At dahil nasa isip niya si RJ, ito ang nabanggit niya, mismo sa harap ni Carlos. Kaya nagulat si Carlos sa sinabi niya. Ito na kaya ang unang away nila bilang mag-asawa? Magkakasundo kaya si Annalyn at Doc Carlos sa bahay nila? Itutuloy ba ni Robert ang annulment kay Moira? Abangan natin ang mga susunod na tagpo dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.